Ano ba ang mga ala-ala mo kapag naririnig mo ang salitang Pasko? Eto ba ay masaya o eto ba ay nakakalungkot o nakaka-excite? Siguro karamihan sa atin kapag nagpapasko na-excite tayo sa mga regalo. Tapos kapag tumatanda na tayo, na-excite tayo sa pag-aalala o pagmumuni-muni ng mga nakaraan. Pero may iilan din sa atin na kapag Pasko, hindi masaya ang kanilang nararamdaman dahil naaalala nila ang kalupitan ng mundo at ng ibang tao. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Today is December 22. So, mga 2 o 3 araw na lang Christmas na. Pero para sa akin kasi the 24th ay Christmas na yan hanggang 25th, 'di ba? So, parang 2 araw na lang kung tutuusin. Eto na at wag na nating patagalin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Kapag sasapit na ang Disyembre, lahat ay abala na sa paghahanda ng mga bagay-bagay. Kung anong ipangreregalo at kung anong ipanghahanda sa Noche Buena. Pero meron ding mga ibang tao na katulad ko na hindi na-excite kapag magpapasko. At kung bakit, pakinggan niyo po itong aking kwento. Dear Mama Mia, hindi ko na maalala kung kailan ako huling nasabik sa Pasko. Para sa iba, ang Disyembre ay kulay pula, berde at ginto. May ilaw, may kantahan, may regalo, may handaan. Pero para sa akin, ang Disyembre po ay malamig, tahimik, at masakit. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mark. At eto ang kwento ng Pasko na hindi ko po nakuha. Pero siyang Paskong tuluyang naghubad ng katotohanan sa buhay ko. Disyembre 20 na, 3 araw bago ang Pasko. Hindi, 5 araw pala. Pero sa akin kasi, Mama Mia, tuwing Disyembre 23, ay na-excite na talaga kami dati dahil magpapasko na naman. Pero sa Paskong ito ay ibang-iba. Nakatayo ako sa labas ng maliit naming bahay. Hawak ang isang supot ng bigas at delatang galing sa sahod kong kulang pa nga sa minimum. Pawisan, pagod at nanginginig, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa kaba. Hindi dahil sa utang ang kabang iyon. At hindi dahil sa gutom. Kundi dahil alam kong pagpasok ko sa loob ng bahay, makikita ko na naman ang parehong eksena. At hindi nga ako nagkamali. Pagbukas ko pa lang ng pinto, bumungad agad ang amoy ng alak at sigarilyo. Nakakalat ang baraha sa lamesa, may barya sa sahig. At sa gitna ng iyon ay ang tatay ko. Natalo na naman, bulong niya sa sarili habang hawak ang ulo. Ang nanay ko naman ay nakaupo sa gilid, tahimik, hindi umiiyak, hindi nagsasalita, pero alam ko ang itsura na yon. Itsura ng isang taong matagal nang sumuko. Pa, mahina akong tawag. Tumingin siya sa akin. Namumula ang kaniyang mga mata. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sa hiya.
anak. Pilit siyang ngumingiti habang nagsasalita. May pamasko ka ba dyan? Parang may kutsilyong bumaon sa dibdib ko. Pamasko. Ako ang anak, pero ako itong hinihingan ng pamasko. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilapag ang supot ng bigas sa kusina. Pati na rin yung iilang peraso ng delata. Yan lang ang kinaya ko, sabi ko. Wala na akong extra. Tahimik ang bahay, pero ramdam ko ang bigat ng pagkadismaya niya. Hindi dahil wala akong ibinigay, kundi dahil wala na silang aasahan pa. Mama Mia, lumaki po akong ganito. Hindi ako lumaki sa kwento ng batang excited tuwing magno-Noche Buena. Lumaki ako sa kwento ng batang nagbabantay kung lasing ba ang tatay niya, kung may ulam ba kinabukasan, kung may kuryente pa bang dadatnan pag-uwi. Tuwing Pasko, tandang-tanda ko ang mga hinihiling ko. Sana kahit isang gabi lang, kumpleto kami. Sana kahit isang gabi lang, wala namang sigawan. Sana kahit isang gabi lang, hindi ko kailangang maging matanda para sa kanila. Pero ni isa sa mga sana na yon ay walang natupad. Bata pa lamang ako, alam ko nang hindi totoo si Santa Claus, Mama Mia. Dahil wala naman siyang tinupad ni isa sa mga hiling ko. Simple lang naman ang mga hiling ko, 'di ba? Di naman mamahalin ng mga yon. Kinagabihan habang nakahiga ako sa kwarto kong tanging bentilador lang ang kasama, ay narinig ko ang pag-uusap nila sa sala. Benta na lang natin yung TV, sabi ng tatay ko. Ano ka ba naman, kay Mark yun? Pamana yun ng lola niya sa kanya. Sagot naman ng nanay ko. Mas kailangan naman natin ng pera. Napapikit ako, Mama Mia. Hindi naman yung TV ang masakit kundi ang katotohanang lahat ng bagay sa buhay ko ay palaging pwedeng ipusta. Pati alaala, pati dignidad, pati pagkatao, pati mismo ako. Kinabukasan, Disyembre 21, may nangyari na tuluyang nagbago ng lahat. Habang nasa trabaho ako, isang maliit na bodega ang pinagtatrabahuan ko, Mama Mia, ay tinawagan po ako. Ang tawag ay nagmumula sa barangay namin. Mark, pakiuwi po agad. May nangyari po sa tatay niyo. Parang huminto ang mundo ko sa balitang iyon, Mama Mia. Hindi ko maalala kung paano ako nakarating sa barangay hall. Ang alam ko lang, nanginginig ang mga kamay ko noon habang hawak-hawak ko ang telepono ng opisina. At paulit-ulit na tumutunog sa isip ko ang boses ng lalaking tumawag kanina. May nangyari po sa tatay niyo. Pagdating ko doon ay sinalubong agad ako ng kapitan. Kita ko agad sa mga mata niya na hindi ito simpleng usapan lang. Nagkulaps ang tatay mo kanina sa may peryahan. Direktang sabi ni Kap. Parang may humigop ng hangin sa dibdib ko at hindi ako makahinga, Mama Mia. Sa peryahan, hinimatay ang tatay. Ilang beses ko nang kinausap ang tatay ko. Nakiusap ako ng nakiusap sa kanya na wag nang bumalik sa peryahang iyon. Ilang beses kong pinaalala na
wala na kaming perang kaya pa niyang ipatalo doon. Pero parang mas malakas ang tawag ng sugal kesa sa boses ng kanyang sariling anak. Nasaan po siya, Kap? Tanong ko. Pilit na binubuo ang boses ko. Pilit na wag ipahalata ang aking pagkadismaya, pagkalungkot, pati na rin ng galit. Nasa district hospital na. Hindi ko na hinintay pa ang ibang detalye. Tumakbo na agad ako palabas ng barangay hall. Pagdating ko sa ospital, Mama Mia, sinalubong ako ng malamig na ilaw at amoy ng disinfectant. Walang parol ang ospital na yon. Ni walang Christmas tree. Ni walang musika ng Pasko. Parang bagay yata ang ospital na yun sa buhay namin eh. Walang dekorasyon, walang saya. Nakita ko ang nanay ko sa labas ng emergency room. Nakaupo siya sa bangko, hawak-hawak ang isang rosaryo, pero hindi gumagalaw ang mga daliri. Ma, mahina akong tawag. Tumingin sa akin si Mama. Dun ko nakita ang takot na matagal na niyang tinatago. Nag-collapse daw siya habang nagsusugal, sabi ni Nanay. Hinimatay, mataas daw ang blood pressure. May hika pa raw na lumalala na. Umupo ako sa tabi ng nanay ko. Hindi ako umiyak. Hindi dahil sa wala akong nararamdaman, Mama Mia, kundi dahil ubus na ako sa sobrang pagod. Lumabas ang doktor makalipas lamang ng ilang minuto. Kritikal ang lagay niya, sabi ng doktor. Kailangan siyang ma-confine. May mga tests pa kaming gagawin sa kanya para masigurado natin kung ano ba talaga ang kanyang sakit. Magkano po ba ang aabuti ng mga test, Dok? Direkta kong tanong sa doktor. Tumingin siya sa akin, tapos kay Nanay. Mukhang alam na niya agad ang sitwasyon namin, Mama Mia. May PhilHealth ba? Umiling ako. Wala po. Kung wala, kailangan yung maghanda ng kahit na paunang bayad. At kung may PhilHealth naman, o kung merong pwedeng umasikaso, asikasuhin yun na. Napatawa ako. Mahina, pilit at mapait ang tawang iyon. Paunang bayad. Sa bulsa ko, kinapa ko, may 200 piso. Pampamasahe ko lang yon pauwi at papuntang trabaho kinabukasan. Habang nakaupo kami ng nanay ko, may isang pangalan sa isip ko na ayaw ko sanang banggitin. Si Tita Rosa. Ang ate ng nanay ko. Sa kanilang magkakapatid, si Tita Rosa ang may kaya sa buhay. Pero matagal na siyang galit sa tatay ko. Dahil sa sugal, dahil sa kahihiyan na dinadala ng tatay ko sa pamilya nila. Dahil sa paulit-ulit na pangakong magbabago si tatay, pero lagi rin namang napapako. Ma, sabi ko, kailangan nating tumawag ng tulong. Napayuko ang nanay ko. Alam ko, sagot niya. Pero masakit. Mama Mia, alam ko po, alam ko ang ibig sabihin ng nanay ko. Mas masakit yata ang lumuhod sa taong minsan ka nang itinaboy palayo. Pero masakit din ang mamatayan ng ama dahil wala kang pambayad sa pampaospital niya. Kaya tinawagan ko po si Tita Rosa. Kinapalan ko po ang pagmumukha ko. Hello?
Malamig ang boses niya sa kabilang linya. Tita, ako po to, si Mark. Tahimik siya sandali. Oh, anong kailangan mo? Bakit ka napatawag? Diretso niyang tanong. Nilunok ko ang pride ko, Mama Mia. Kahit alam kong masusumbatan ako, kahit alam kong mapagsasabihan ako, nilunok ko ang pride ko. Huminga ako ng malalim, tsaka nagsalita. Nasa ospital po si Papa. Critical po ang lagay niya. Kailangan po sana namin ang tulong niyo, tita. Tahimik sa kabilang linya. Akala ko ibababa na niya yung tawag. Nasaan kayo? Tanong niya sa wakas. Kaya naman sinagot ko siya at sinabi kong nasa district hospital kami. Dumating si Tita Rosa makalipas lang ang mahigit 1 oras. Diretso siyang naglakad papasok. Parang walang takot. Parang matagal na niyang pinaghandaan ang sandaling ito. Sinilip niya ang tatay ko sa loob ng emergency room. Nakahiga. Wala pa ring malay. Mukhang mas matanda pa kesa sa edad niya. Hindi na talaga siya magbabago, sabi ni Tita Rosa. Kahit mamatay pa siya ngayon, wala nang pag-asang magbago ang taong to. Masakit ang mga sinabi ni Tita Rosa, Mama Mia. Dahil kahit papaano, tatay ko pa rin naman ang sinasabihan niya ng ganon. Pero, hindi ko rin naman siya masisisi. Tita, tulungan niyo po kami. Kahit ako na lang po, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Matagal. Halos nilalabas ng kaluluwa ko sa katawan ko sa kaniyang pagkakatitig. Tutulungan kita, Mark. Pero hindi siya. Mara akong tinamaan ng kidlat. Ano pong ibig niyong sabihin, tita? Tanong ko. Babayaran ko ang ospital. Pero may isang kondisyon ako. Sagot niya na tumigil na para bang inaarok kung kukontra ako o hindi sa sinasabi niyang kondisyon. Mahigpit ang dibdib ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Ni halos hindi ko magawang itanong sa kanya kung ano ba ang kondisyon na tinutukoy niya. Umalis ka na sa bahay niyo pagkatapos ng Pasko. Lumipat ka sa akin. Mag-aral ka ulit. Mag-uumpisa ka ng bago nang hindi kasama yung walang kwenta mong ama. Napatingin ako sa nanay ko. Paano po si Mama, tita? Paano po si Papa? Hindi ko na sila kaya pang iligtas, Mark. Pinili nila ang buhay na yan. Ilang beses ko na silang pinagsabihan pero ayaw nila. Pero ikaw, pwede pa kitang mailigtas. Pwede pang magbago ang buhay mo. Mama Mia, para po akong hinahati sa dalawa. Bilang isang anak at bilang isang tao na nagnanais din umangat ang sarili niyang buhay. Umuwi ako ng mag-isa nung gabing iyon. Naiwan ko ang mama ko sa ospital. Tahimik na tahimik ang bahay. Walang ilaw ng Pasko. Wala rin kahit na anong pwedeng ihanda kapag dumating na ang Noche Buena. Walang tao. Umupo ako sa sala. Tinitigan ang TV na muntik na ngang maibenta ni tatay. Naalala ko ang sarili kong kabataan. Nung nakasilip ako sa bintana at nakikinood ng telebisyon sa kapitbahay, habang sila ay nagno-Noche Buena. Balang araw, magiging masaya rin kami. Yan ang lagi kong sinasabi noon sa sarili ko. Yan
ang tahimik kong pangako noon sa aking sariling Mama Mia. Pero ngayong matanda na ako, ang tanong ko na lang sa sarili ko, hanggang kailan ba ako maghihintay na dumating ang pagkakataon na yon? Ang pagkakataon na magiging masaya, buo at kontento kaming pamilya. Hindi ako nakatulog buong gabi na yon. Sa bawat pikit ko, mukha ng tatay ko ang nakikita ko. Nakahiga sa ospital. May mga nakasaksak na aparato at tubo sa kanyang katawan. Walang malay. Hindi ko alam noon kung galit ba ako, naaawa ba ako, o pareho kong nararamdaman ang dalawang damdamin na yon para kay tatay. Kahit hindi ako nakatulog ng maayos, bandang 5:00 ng umaga ay bumalik ako sa ospital. Madilim pa sa labas dahil nga Disyembre. Mahaba ang gabi kesa sa umaga. Wala pang araw nun, wala pang ingay ang paligid. Parang yung mundo ng aming pamilya. Tahimik pero hindi payapa. Mabigat. Pagpasok ko dun sa emergency room ay nandun ang nanay ko. Mukha na siyang mas matanda ng 10 taon sa kanyang edad sa loob lamang ng isang gabing pananatili niya sa ospital. Gising na siya. Mahinang sabi ni nanay nung nakita niya ako. Lumapit ako sa kama. Nang bumukas ang mga mata ng tatay ko at nakita niya ako, ay napaluha siya kaagad. "Anak," sabi niya sa paos na boses, "pasensya na." Yun lang ang sinabi niya, Mama Mia. Hindi pasasalamat, hindi kumusta ka, kundi pasensya na. At sa dami ng mga taon na nasaktan ako, dahil hindi siya nagpapakabuting ama sa akin, hindi ko alam kung sapat ba yung paghingi niya ng pasensya sa akin o huli na. "Bakit pa?" tanong ko. "Bakit mo pa kailangang magsugal kahit alam mong walang-wala na tayo? Kahit alam mong ganito na ang sitwasyon natin?" Napapikit siya. May luha sa gilid ng kanyang mga mata. Akala ko kasi isang panalo lang, mababawi ko ang lahat eh," sabi niya. Isang panalo lang. Ilang beses ko na yung narinig, Mama Mia eh. At ilang beses din namang hindi yun natupad. Imbis na isang panalo, ay isa pang pagkatalo sa bawat pagkakataon na sabihin niya yun sa amin. Habang kausap ng doktor ang nanay ko, may napansin ako sa ilalim ng unan ng tatay ko. Isang maliit na sobre. Luma, lukot. Parang ilang beses nang binuksan at muling isinara ang sobreng iyon. "Para sa'yo yan. Matagal ko nang gustong ibigay sa'yo yan," sabi ng tatay ko. Kinuha ko ang sobre, Mama Mia. Nanginginig ang kamay ko. Pagbukas ko, ay may isang liham. At may resibo ng sanlaan. Resibo ng lupa. Lupa ng lola ko, na sinabi niyang ipapamana niya noon sa akin. Dahil nga sa pagiging sugarol ng tatay ko, hindi pinamana ng lola ko ang lupa niya sa kanya, kundi sa akin. Sinangla ko yan para pambayad ng utang. Sorry, pasensya na at hindi ko sinabi sa'yo. Parang gumuho ang mundo ko, Mama Mia. Pero yung lupa na yun,
Yan ang kinabukasan ko pa! Sigaw ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Alam ko, umiiyak na siya. Pero anak, Mark, desperado na ako eh. Hindi na ako sumagot. Lumabas na ako ng kwarto dahil baka hindi ko pa mapigilan ng sarili ko at kung ano pa ang masabi ko sa tatay ko. Sa hallway ng ospital, doon ako tuluyang umiyak. Hindi tulad ng isang bata, kundi tulad ng isang lalaking matagal nang napagod sa buhay niya. Habang nakasandal ako sa pader ng ospital ay may lumapit sa akin. Mark? Pagtingin ko, Mama Mia, ay may isang babaeng hindi ko inaasahang makikita ko pa. Si Ana. Ang unang babaeng minahal ko. Ang unang taong iniwan ko dahil sa pamilya ko. Ana, bakit ka nandito? Tanong ko. Nabalitaan ko. Nagkataon lang na nurse ako dito. Sagot niya. Para bang binubuksan ng Diyos ang isang sugat na pilit ko nang tinatahi para magsara noon, Mama Mia. Inaya niya kung kumain muna kaming dalawa. Umupo kami sa pantry ng ospital. Hindi ka na nagparamdam sabi niya. Akala ko may nagawa akong mali na ikinagalit mo. Hindi, sagot ko. Pero nahihiya lang ako. Dahil ba sa pamilya mo? Tanong niya. Tumango ako, Mama Mia. Alam mo, Mark, hindi mo naman kailangang akuin ng lahat. Parang may humaplos sa puso ko. Unang beses kasi na may nagsabi sa akin, hindi ko kailangang akuin ng lahat, na hindi ko responsibilidad ang mga magulang ko. Mama Mia, kung nagtataka po kayo kung bakit ko iniwanan si Ana noon, yun ay dahil iniskam po ng papa ko ang ama ni Ana. Nagkapabaranggayan pa nga sila. 10,000 pesos. Yun ang halaga ng perang na scam ng papa ko sa papa ni Ana. Kaya nahiya ako, Mama Mia. Nahiya ako sa mga magulang ni Ana. Nahiya ako sa kanya. At alam ko na hindi na ako magugustuhan ng mga magulang niya pagkatapos ng nangyari. Disyembre 24, nasa ospital pa rin kami. Christmas Eve na. Pumunta si Tita Rosa. May dala siyang isang maliit na Christmas bag. May laman na prutas at mga konting regalo. O ano, Mark? Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Handa ka na ba sa magiging desisyon mo? Tanong niya sa akin. Tumingin ako sa tatay ko, sa nanay ko, pagkatapos sa kawalan. Hindi ko po alam, tita. Sagot ko. Mark, hindi sa lahat ng pagkakataon may pagpipilian ka. Ngayon lang tong offer ko sa'yo dahil Pasko. Minsan lang. Eto lang yun. Hindi ako makasagot noon sa tita ko, Mama Mia. Iniisip ko nung mga panahon, ano nga ba ang dapat kong gawin? Pinalaki ako ng mga magulang ko sa kasasabing ako raw ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pinalaki nila ako sa kasasabing ako ang kanilang pag-asa, Mama Mia. Pinalaki nila ako sa kasasabing kasama ko sila hanggang sa pagtanda ko. Sa gabing iyon, sa labas ng ospital, may maririnig kang mga mahihinang Christmas carols mula sa radyo ng gwardya.
Ang Pasko ay sumapit. Umupo ako sa hagdan. Biglang may tumabis sa akin. Si Ana. Naka-duty rin pala siya. Oh, anong problema mo? Bakit parang ang lungkot-lungkot mo? Liban sa problema nyo dito sa ospital ha. Kasi pakiramdam ko, hindi lang yan ang problema mo eh. At dun ko sinabi sa kanya ang lahat. Anong gagawin mo ngayon? Tanong niya. Hindi ko agad nasagot ang tanong na yon. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi lang po pamilya ko o buhay ng mga magulang ko ang nakasalalay kundi maging kinabukasan ko. Mama Mia, desperas iyon ng Pasko. Dapat pang Noche Buena. Habang ang mundo ay naghahanda para sa kanilang Noche Buena, ilang oras na lang, kami ay nasa ospital pa rin. Nakaupo sa malamig na bangko. May dalang pagod, takot, at mga salitang matagal nang hindi binibigkas. Nakatulog ang tatay ko. Mahina ang tibok ng monitor sa tabi ng kama. Parang paalala na bawat segundo, pwede siyang mawala sa amin. Lumabas ang nanay ko ng kwarto. Pero bago siya makalabas, ay tinawag niya ako. Mark, samahan mo na muna ako. Sumunod ako sa kanya. Pumasok kami sa isang maliit na prayer room ng ospital. May kandilang nakasindi sa gilid. May imahin ng Santo Niño sa gitna. Tahimik. Umupo siya sa harap ko. Hawak ang rosaryo pero hindi naman nagdarasal. May sasabihin ako sa iyo, Mark. Matagal ko nang gustong aminin to, sabi niya. Naramdaman kong bumigat ang hangin. Tila mabigat ang bagay na kanyang sasabihin sa akin. Anak, nanginginig ang boses niya. Hindi nagsimula ang pagkasira ng pamilya natin dahil sa sugal ng tatay mo. Mama Mia, nagtataka na ako noon. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko, kung anong iisipin ko. Anong ibig niyo pong sabihin, Ma? Huminga siya ng malalim. Bago ka ipinanganak, may nangyari. Ikwinento niya sa akin ng isang Pasko. 25 taon na raw ang nakakalipas. Bagong kasal pa lang daw sila. Mahirap pero masaya. Wala pa raw siyang bisyo noon, Mama Mia. Walang sugal, walang sigarilyo, walang alak. Ang tanging meron sila ay mga pangarap. Hanggang sa isang Pasko, ang una nilang Pasko bilang mag-asawa. Nabuntis ako, anak. Pero nakunan ako. Parang huminto ang mundo ko. Hindi alam ng tatay mo. Hindi ko sinabi. Bakit? Dahil kasabay nun, anak, nawalan siya ng trabaho. Sabi ni Mama, sa halip raw na magsabi ng totoo ay pinili niyang manahimik. Pinili niyang magpakatatag. Pinili niyang harapin ang lahat ng mag-isa. At doon nagsimula. Umiiyak niyang sabi, ang sugal, hindi para sa luho, hindi para sa bisyo, kundi para takasan ng sakit na pareho pala nilang hinaharap noon. Si Mama, ang sakit ng pagkawala ng dinadala niya. Si Papa naman, ang sakit ng pagkawala ng trabahong pinakaiingatan niya. Akala ko anak,
Kung magiging mabuting ina ako sa'yo, mababawi ko ang lahat. Pero naging bulag ako. Hindi ko napansin na ikaw na pala ang napapagod. Kasi hinayaan ko ang tatay mo na malulong sa bisyo. Pakiramdam ko malaki ang kasalanan ko. Tahimik lang ako noon na nakaupo. Sa unang pagkakataon nakita ko ang nanay ko, hindi bilang sanhi ng sakit ko, kundi bilang taong nabigo pero lumalaban. Ma, paano nung nalaman ni Papa na nawala pala yung dinadala mo? Dun siya mas lalong lumala, anak. Dun siya mas lalong nagalit sa akin. Dun siya mas lalong nalulong sa kanyang bisyo. Pero hinayaan ko siya. Dahil ang sabi niya, kasalanan ko yun. Kung hindi raw ako naglihim, at kung naging maingat daw ako, baka daw ang pagkakawalan niya ng trabaho, resulta yun ng pagiging pabaya kong ina. Resulta yun at karma yun dahil nawala sa amin ang kapatid mo. Ma, kung babalik ka ba sa panahon, pipiliin mo ba ulit ang buhay na to? Umiiyak ang nanay ko. Pipiliin kita. Pero pipiliin kong maging mas matapang para maipaglaban ka. Parang may humaplos sa puso ko, Mama Mia. Pero may iniwan pa ring kirot dito. Mag-aalas 11 na noon ng gabi. Dumating si Ana. May dalang 2 pandesal, konting ham at maliit na bote ng juice. Hindi maning grande, pero Pasko pa rin, di ba? Sabi niya nang nakangiti. Umupo kaming 4 sa kwarto. Ako, ang nanay ko, si Ana, at ang tatay ko na kalahating gising nung mga panahon na yon. Hinawakan niya ang kamay ko. Anak, kung may hiling ka ngayong Pasko, ano yon? Tumingin ako sa kanya. Gusto kong sabihin na sana hindi ka na nagsugal, na sana hindi ako napagod, na sana naging bata pa rin ako. Sana naranasan ko rin kung paano magpasko ang mga bata. Pero ang lumabas sa bibig ko, Mama Mia, ay iba. Isa lang ang hiling ko pa, na sana gumaling ka. Napaluha siya sa sagot ko. Pagpatak ng alas 12 ay tahimik ang labas. Biglang tumunog ang analog na cellphone na iniwan sa akin ng Tita Rosa ko. Isang mensahe ang pumasok. Mensahe mula kay Tita Rosa. Nandito ang sasakyan. Kapag handa ka na, umalis ka na bukas ng umaga. Hindi ka na mag-iisa, Mark. Haharapin mo na ang kinabukasan mo. Tumingin ako sa pamilya ko, Mama Mia. Eto na yata. Eto na ang Paskong magiging masakit para sa akin. Pasko na kailangan kong pumili. Pasko na kailangan kong iwan ang mga nakagawian at nakagisnan ko. Mama Mia, ayoko pong iwan ang nanay at tatay ko. Sino ba namang anak ang gugustuhing malayo sa kanyang mga magulang, hindi ba? Wala naman sigurong ganon. Kaya lang, anong magiging kinabukasan ko kung patuloy akong magpapagapos sa pamilya na meron ako? Anong kinabukasan ang makakamtan ko kung hahayaan kong mawala sa mga kamay ko ang oportunidad na binibigay sa akin ng tiyahin ko? Ayokong magsisi sa huli. Ayokong pagsisihan kung anuman ng magiging desisyon ko, Mama Mia. Ayokong pagsisihan.
ang mga bagay na alam kong mahihirapan na akong ibalik. Paano kung, paano kung iwan ko nga sina papa at mama? Magiging masaya ba ako? Pero paano ko naman sila maiahon sa kahirapan? Paano ko sila matutulungan kung ako man mismo ay lugmok din sa kahirapan at lugmok din sa buhay na aking kinagisnan? Hindi ko sinagot ang mensahe na yon ni tita. Hindi ko sinagot ng oo o hindi. Ang nireply ko lang sa kanya ay Merry Christmas po, tita. Disyembre 25, araw na ng Pasko. Araw na ang lahat halos sa buong mundo ay nagsasaya, nagbubukas ng mga regalo, nagtatawanan, kumakain ng sama-sama, nagsalo-salo ang isang buo at masayang pamilya. Samantalang ako eto, pasan ang kahirapan na aking dinanas mula pa nung pagkabata. Hindi ako nagising sa tunog ng kampana o sa kantang pampasko nung araw na yon. Nagising ako sa tunog ng monitor ng ospital. Mahina, paulit-ulit. Parang tibok ng pusong pagod na ring mabuhay. Naupo ako sa tabi ng bintana. Kita ako sa labas ang ilang batang may hawak na lobo. Yung iba, may suot na bagong damit. Ang ospital kasi na yun, Mama Mia, ay malapit lang po sa simbahan. Kaya naman maraming pamilya akong napagmasdan na naglalakad, magkahawak kamay, papasok sa simbahan dahil magmimisa na para sa misa ng Pasko. May mga magulang na kinukuhanan ng mga litrato ang kanilang mga anak. May mga batang masayang tumatakbo sa parking lot. Merong mga batang nagsisigawan. Mga batang naghahambugan ng kanilang mga regalong natanggap. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng bintana. Ang saya ng buong mundo dahil Pasko. Pero ako, hindi mukhang Pasko ang mukha ko. Ako, mukhang namatayan. Mukhang Biyernes Santo. Hindi ko na namalayan na lumapit na pala ang nanay ko sa akin. Umalis ka na, anak. Huwag mo nang ipagpaliban pa ang pag-alis mo. Kasi 'di ba? Ngayon ang araw na sinasabi ng tita mo. Ma, paano ka? Paano kayo ni Papa? Nauutal kong tanong. Ngumiti siya, Mama Mia. Yung ngiting alam kong pilit. Yung ngiting alam kong hindi masaya, pero ngiting punong-puno ng pagmamahal. Anak, alam kong matagal mo nang hinihintay ang pagkakataong to. Ito na ang pinakamagandang regalo na pwede naming ibigay sa'yo sa Pasko. Pasensya ka na, anak, ha? Kung kahit kailan, hindi man lang kami nakabili ng pamasko para sa'yo. Kaya ito yung pamasko namin ng papa mo sa'yo. Pamasko namin ang magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo. Hindi man ito isang Paskong kaya naming bilhin, pero ito ang isang Paskong kaya naming tiisin. Pinapalaya ka na namin, Mark. Pinapalaya ka na namin ng tatay mo sa kahirapan natin. Simula sa araw na to, huwag mo na kaming isipin. Huwag mo nang isipin ang mga problema na hatid namin. Kundi mag-isip ka ng mga magagandang pangarap para sa sarili mo. Mga magagandang plano
para sa buhay na bubuuin mo. Hinawakan niya ang kamay ko, Mama Mia. Alam kong nakukonsensya ka dahil mabuti kang anak. Pero Mark, kung mananatili ka dito, kung mananatili ka sa tabi namin ng tatay mo, habang buhay kang mauubos. Habang buhay, walang magiging pag-asa para sa'yo. Habang buhay kang magiging mahirap. Mamanahin mo lang ang kahirapan natin. Kaya magiging masaya kami. Magiging proud kami kung ano man ang marating mo para sa sarili mo. Napaluha ako, Mama Mia, kasi sa unang beses, inamin ng nanay ko na pabigat sila sa buhay ko. Sa unang beses, inamin ng nanay ko na hindi sila naging magulang sa akin. Inamin ng nanay ko na hindi nila ako binigyan ng isang kinabukasan at isang kabataan na nararapat para sa akin. Sa unang beses, Mama Mia, nagkaroon po ng parang katuturan sa puso ko na hindi ako mag-guilty kapag pinili ko ang sarili ko. Kasi sa totoo lang, gusto ko naman talagang piliin ang sarili ko eh. Gusto ko naman talagang piliin ang kinabukasan ko. Kaya lang, Mama Mia, napakahirap namang gawin yon. Lalo pat nakukonsensya ako sa buhay na nararanasan ng mga magulang ko. Pero ngayon, parang binigyan nila ng justification yung nararamdaman ko. Parang binigyan nila ng justification na oo nga pala. Sila nga palang may responsibilidad na bigyan ako ng magandang kinabukasan. At hindi pala ako ang may responsibilidad na magbanat ng buto at magpakamatay sa pagtatrabaho para sa kanila. Lumingon ako sa nanay ko. Pagkatapos ay lumingon ako sa kama ng tatay ko. Lumapit ako sa kama ng tatay. Gising na siya. Mahinang mahina pero mulat ang kaniyang mga mata. Pa, sabi ko na tila ba humihingi ng permiso. Na tila ba tinatanong sa kanya kung ayos lang ang magiging desisyon ko. Tumingin din siya sa akin na parang alam na niya, Mama Mia, ang itatanong ko. Pumunta ka na, anak. Gusto mo namang pumunta, di ba? Paus niyang sabi. Tumango ako, Mama Mia. Umamin na rin naman si nanay kaya aaminin ko na rin ang totoo kong nararamdaman na dati inililihim ko lang hanggang sa naging resentment at galit dito sa puso ko. Hindi kita masisisi, Mark, kung aalis ka. Dugtong niya. Tahimik kaming tatlo. Si nanay, tumutulo na ang luha sa kanyang mga mata pero walang tunog na namumutawi sa kanyang labi. Gusto kong yakapin ang tatay ko. Pero hindi ko alam kung paano, Mama Mia. Hindi kasi kami yung tipo ng pamilya na nagyayakapan. Hindi kami yung tipo ng pamilya na nagdadamayan. Kami yung tipo ng pamilya na buhay mo, problema mo, emosyon mo, harapin mo. Ganon sa amin eh. Hindi ako nasanay na niyayakap ng nanay at tatay ko. Kaya hindi ko rin alam kung paano ang yumakap sa kanila. Anak, Mark, sabi niya sa nanginginig pang boses. Kung may natutunan ka sa akin, sana yun ay wag mong uulitin ang mga pagkakamali ko sa buhay ko, ha? At anak, patawarin mo sana ako. Hindi ko hinihingi na ngayon agad. Pero patawarin mo sana ako kung hindi ko na ibigay sa'yo ang buhay na nararapat sa'yo.
kung hindi kita nabigyan ng magandang kinabukasan. Kung imbis na sagipin kita sa kahirapan ay mas lalo pa kitang nilulugmok dito. Mahinang mahina at matagal bago niya matapos ang kanyang mga sinasabi, Mama Mia. Nauna pang ang tumulo ang luha sa mga mata niya bago pa niya matapos ang kanyang mga sinasabi. At dun, Mama Mia, sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, hinawakan ko ang kamay ng tatay ko. Humawak din naman siya sa akin, pero walang lakas na ang kamay niya. Mahinang mahina na yon. Pero naramdaman ko ang gusto niyang iparating sa akin. Naramdaman ko ang kagustuhan niyang iparating sa akin. Na nagsisisi siya sa kanyang mga nagawa. Doon ay naging buo ang desisyon ko, Mama Mia. Paglabas ko ng emergency room, ay nakita ko doon sa labas si Ana. May hawak na siyang maliit na brown paper bag. O eto, baon mo, sabi niya. Hindi lang yang pagkain ang gusto kong baunin mo, Mark. Magbaon ka rin ng lakas ng loob, ha? Ngumiti ako noon, Mama Mia, sa kabila ng matinding panginginig ng labi ko. Dahil sa totoo lang, sinusubukan ko po noong pigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Salamat, Ana. Salamat sa pagbabalik mo, sabi ko. Ano? Hindi naman ako bumalik dahil hindi naman talaga ako umalis. Ikaw naman yung hindi nagpakita. Ikaw naman yung lumayo sa akin. Mama Mia, niyakap ko si Ana. Pasensya ka na, Ana. Kung nagiging hadlang sa pag-iibigan nating dalawa ang estado ng buhay ko, ang klase ng pamilya na meron ako. Pero asahan mo, magsisikap ako para maging karapat-dapat ako sa'yo. Magsisikap ako para kahit papano may maipagmalaki man lang ako ng konti sa mga magulang mo. Hindi yon ang gawin mo, Mark. Magsikap ka para matupad mo ang mga pangarap mo. Magsikap ka para matupad mo ang gusto mo sa buhay. At huwag mo akong gawing dahilan. Ngumiti ako at niyakap ko siya, Mama Mia. Hindi ko na lang sinabi sa kanya na isa siya sa mga pangarap ko. Paglabas ko ay nandun ang sasakyan ni Tita Rosa. Nakaandar na ang makina nito, Mama Mia. Nasa dulo ito ng parking lot ng ospital. Bawat hakbang ko papalayo sa entrance ng ospital, Mama Mia, ay parang may peraso ng puso kong nahuhulog, napuputol, nabibitak sa lalagyan nito. Hindi dahil sa pag-alis ko, kundi dahil sa takot ko na baka ito na ang huli na makita ko ang tatay ko. Baka ito na ang huling pagkakataon na mabuo kaming tatlo ni Mama. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan ay nandun pala si Tita Rosa. Habang bumabiyahe kami ay tahimik si Tita Rosa, Mama Mia. Hindi ko na hinihiling sa iyo, Mark, na mahalin mo ko, sabi niya sa wakas. Pero gusto kong malaman mo, hindi kita kinuha para takasan mo ang pamilya mo. Hindi kita kinuha para makatakas ka sa kahirapan ninyo. Tumingin siya sa akin. Kita ako sa mga mata niya ang sinseridad, Mama Mia. Kinuha ka namin para iligtas, Mark. Dahil alam namin na may pangarap ka sa buhay. Hindi ko na iligtas noon ang kapatid ko, ang nanay mo. Kaya pinangako ko sa sarili ko na ililigtas kita. Pagdating namin sa bahay nila, unang beses po akong nakakita ng Christmas tree na may ilaw
sa loob ng isang tahanan. Hindi sa TV, kundi nasa harap ko mismo, Mama Mia. May mga regalong nakalagay sa ilalim nito. May hapagkainan na may pagkain. Simple lang naman ang mga handa, pero sapat. Hindi katulad sa bahay na ni tinapay ay wala. Parang ibang mundo ang pinasukan ko noon, Mama Mia. Sa iyo ang kwarto na nasa itaas, Mark. Sa amin naman ito ng tito mo, sabi ni Tita Rosa. Pumasok ako sa kwartong itinuro niya. May kama, may kumot, may bentilador na hindi maingay, at may katahimikan. Umupo ako sa gilid ng kama at dun ako tuluyang napaiyak. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa pagod na nagtapos. Dahil alam ko, Mama Mia, alam kong hindi na ako magpapakapagod sa pagtatrabaho para makaipon para makabalik sa pag-aaral ko. Bandang hapon ay tumunog yung cellphone na bigay sa akin ni Tita Rosa. May mensahe. Gulat na gulat ako. Anak, si mama mo to. Binigyan din ako ni Ate Rosa ng cellphone para makontak kita. Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Masaya kaming alam namin na ligtas ka. Merry Christmas, anak. Hindi ko napigilan ng luha sa mga mata ko, Mama Mia. Hindi ko napigilan ang sobrang emosyong umaapaw sa puso ko. Dahil ito pala yung Pasko. Hindi yung handa, hindi yung regalo, kundi yung may pahintulot kang mabuhay para sa sarili mo at hindi para sa iba. Lumipas ang ilang linggo mula nung umalis ako sa ospital at tumira na sa bahay ni Tita Rosa. Hindi madali, Mama Mia. Hindi madali dahil bawat araw dala-dala ko ang alaala ng tatay ko, ng nanay ko, ng pamilya namin. Sa umpisa, pakiramdam ko ay palaging may kulang. Gabi-gabi nakaupo ako sa harap ng bintana. Tinitignan ang ilaw sa kalsada at tinitingala ang mga bituin sa langit. Iniisip ko kung paano nagkakasala ang buhay ng mga taong minahal ko. At kung paano ba nila mababago ang buhay nila at mapapatawad ang kanilang mga sarili. Sa bahay ng Tita Rosa, syempre, may mga simpleng tungkulin ako. Hindi naman pwedeng para akong senyorito doon. Tumutulong ako sa paglilinis, sa pagluluto. Kapag walang pasok sa eskwela, tumutulong din ako sa negosyo ng kanyang pamilya. At isa sa pinakamalaking responsibilidad ko, Mama Mia, ay ang mag-aral ng mabuti. Kahit nahihirapan akong bumalik sa pag-aaral dahil sa tagal ng panahon na natigil ako, ay pinilit ko talagang makahabol sa mga kaklase ko na ang babata pa kumpara sa akin. Sa simula iniisip ko, parang palaging may kulang sa puso ko. Pero unti-unti, natutunan kong pahalagahan ang bawat maliliit na bagay at oportunidad na ibinibigay sa akin. Isang maliit na tasa ng kape tuwing umaga. Isang ngiti mula kay Ana tuwing tumatawag ako sa kanya. At isang kapayapaan at pahinga sa gabi na dati ay hindi ko naramdaman sa sarili naming bahay dahil mas iniisip ko ang mga responsibilidad. Mama Mia, lumipas ang 2 taon. Disyembre na naman. Ibang taon, ibang Pasko. Hindi ang grande, hindi marangya ngunit may liwanag. May pagmamahal. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaupo ako sa harap ng Christmas tree. Hawak ang maliit na regalo para sa sarili ko. Isang notebook na babasahin ko buong taon. Notebook na naglalaman ng isang buong taon ko ring karanasan sa bago kong buhay. Mama Mia, nagkabalikan nga pala kaming 2 ni Ana. Ang Tita Rosa ko naman, laging tahimik pero alam kong nakamasid siya sa akin lagi.
At alam kong proud siya sa akin kapag inaabot ko na sa kanya ang mga marka ko sa eskwela. Habang kumakain kami ni tita at ni tito ng simpleng Noche Buena, tinapay, prutas, konting ham, ay may natanggap akong mensahe mula sa nanay ko. Mark, maligaya kami na alam naming ligtas ka dyan, may tahanan, hindi man ganap ang lahat ngunit masaya kaming nakikita ka namin na nagiging masaya at unti-unti nang natutupad ang mga pangarap mo. Sana dumating ang araw na magkakasama na tayo. Maligayang Pasko, anak. Parang bumagsak sa dibdib ko ang lahat ng sakit at lungkot, ngunit kasabay nito, Mama Mia, ay ang init ng pag-asa sa puso ko. Hindi ko pa rin po nakalimutan ang tatay ko. Hindi ko pa rin nakalimutan ang bawat gabi na walang handa, walang ilaw, walang saya. Ngunit natutunan kong ang tunay na Pasko, hindi ito tungkol sa mga material na bagay o sa mga masasarap na pagkaing nakahain sa mesa, kundi tungkol ito sa pagmamahal at pagkakataong itama ang iyong sarili. Habang nakaupo ako sa sahig, kasama ko si Tita Rosa, pati na rin si Ana dahil dinalaw niya ako at si Tito. Naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap, ang kapayapaan. At para sa unang beses sa aking buhay ay nakangiti ako. Mama Mia, pagkatapos ng hapunan, lumabas kami sa maliit na patio. May ilang parol sa paligid, may malamig na simoy ng hangin. May mga ingay ng mga bata sa kalye na nangangaruling. Eto na ang Pasko mo ngayon, Mark, sabi ni Ana habang hawak ang kamay ko. Ngumiti ako. Oo, para sa unang beses, naramdam ko ang Pasko. Hindi ito enggrande, hindi ito perpekto. Hindi ito ang Paskong nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit ito ang Paskong nagbigay sa akin ng pag-asa, kapatawaran, pati na rin ng bagong simula. Mama Mia, makalipas ang Paskong yun ay tinawagan ako ng mama ko. Tuluyan ng pumanaw si Papa. Pero bago siya pumanaw ay naibigay ko muna sa kanya ang pagpapatawad ko kahit sa pag-uusap man lang namin sa cellphone. Mapayapa ang mukha ng papa ko habang nakaburol siya. Si mama naman ay inaya na ng Tita Rosa ko na tumira kasama namin pero umayaw siya. Bagkus ay nagsimula siya ulit. Nagtrabaho siya bilang isang kasambahay. Sabi niya, aayusin daw muna niya ang kanyang sarili para maging karapat-dapat na nanay ko. Ngayong taon ay gagraduate na ako, Mama Mia. Pagkatapos ng graduation, pinaplano kong maghanap agad ng trabaho. At kapag meron na akong stable na trabaho, yayayain ko nang magpakasal si Ana. Mama Mia, kaya po ako sumulat dito sa inyo para po magpasalamat sa Tita Rosa ko. Dahil kung hindi siya dumating ng araw na yon, kung tiniis at tinikis niya kami, sigurado akong wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. At gusto ko rin pong magsabi ng Merry Christmas sa lahat. Kahit na ang tagal na panahon na inantay ko bago ko maramdaman ang tunay na diwa ng Pasko at bago ko totoong ma-celebrate ito. Gusto ko po na mabati pa rin kayong lahat. Totoong hindi lahat tayo ay masaya ang Kapaskuhan. Merong mga bagong namatayan, merong mga nawalan ng tirahan, merong mga nagdurusa sa kahirapan. Pero sana po, isa puso nating lahat na ang Pasko ay hindi talaga tungkol sa kung ano ang nakakain o natatanggap nating mga regalo. Ito ay tungkol sa kapayapaan ng ating puso, sa pagmamahal at sa pagpapatawad na ibinibigay natin sa mga taong nagkasala sa atin.
lalo na sa sarili nating mga magulang at pamilya. Minsan, Mama Mia, kailangan mo munang mawala sa lumang buhay mo para matutunan mong pahalagahan kung ano man yung bago. Ang Paskong hindi ko nararanasan noon. Ang mga Paskong puno ng sakit at luha at pagkadismaya, yun ang mga nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay ko. Yung ang Pasko ay nasa puso, hindi nasa pagkain o sa regalo. At naway maisapuso natin ito, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at hinihiling ko ang kapayapaan sa puso ng bawat isa. Mark. Tayong lahat, kapag dumarating ang Pasko, ewan ko kung tayong lahat, pero guilty ako dun na para bang gusto kong may handa, gusto kong may maibigay na regalo sa mga mahal ko sa buhay. Dahil sa totoo lang, hindi din naman kami lumaking marangya, 'di ba? Hindi naman kami lumaki dati na may Pasko talaga. Dati nga, spaghetti lang ang lagi naming handa sa Pasko. Pero at least meron, 'di ba? May isang beses pa na wala. Yung kakain ka lang ng spaghetti, matutulog, tapos gigising ka kapag may fireworks, tapos matutulog ulit. Ganon ang Pasko ng kabataan namin. Kaya nung lumaki kami ng mga kapatid ko, nung nagkaroon kami ng kanya-kanyang trabaho, nagkaroon kami ng konting sweldo, talagang sineselebrate namin yung Pasko dahil gusto naming bumawi. Parang healing your childhood trauma, parang ganon. Pero ngayon na napakinggan ko tong kwentong ito ni Mark, dito ko naisip na maganda pa rin pala yung Pasko namin dati. Meron pa rin palang mas nahihirapan tuwing Kapaskuhan. Hiling ko na sana maging maayos ang lahat ngayon, lalo na't magpapasko na, ilang araw na lang. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. At sana po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel at ma-share nyo itong napakagandang kwento ni Mark para naman sa mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na yung mga wala dito sa Pilipinas at nasa mga bansang hindi nagse-celebrate ng Christmas. Alam kong nalulungkot sila ngayon, kaya sana ma-share nyo ito para naman magkaroon sila ng inspirasyon nitong panahon ng Kapaskuhan. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, nagpapasalamat din ako sa ating mga subscribers. Hi ako kay Benson Boyser, ang ating mga members. Hello po, Smackdax, Colleen Bueno, Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abi, hello, Maureen Tugab. Hi kay Gimaras Girl, na araw-araw nagko-comment, pati na rin kay Easy Gale. Hi Mila Raduban at Freaky, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpapamember ninyo kahit na gumagastos kayo. Thank you very much. Hello din ako kay Sally Buma, kay Nora Barido Hamandre, kay Mary Rose Balanlay, kay Ruel Sidoripa. Hello din ako kay Judy Lepio. Maraming salamat sa pakikinig at panonood mo. Maraming thank you talaga. Hello din kay Mary Garbo, Marvy Montesilio. Maraming salamat. Hi din kay Honey Bunch, maraming salamat sa'yo. Christina Season, kay Sally, kay Leonida Ramirez, all the way from Europe. Nashasher Tolentino from Brunei, thank you very much. Red Mary, maraming salamat. Michelle Ann Anayo, tama po ba? Hello sa'yo. Hi din kay Dins Lumigid, kay Teresa Rhodes, kay Liana, kay Queen Yara, kay Robert Gabagat, Sai, maraming salamat sa'yo. Maria Teresa Lachika, Rose Eunice, Ma'am Judith McGovern and to her husband. Frix Magno, maraming salamat. Sam Agustin, thank you very much. Kay Ash Maya Alip, kay Mr. Maharlika, at sa lahat ng nakikinig sa atin, thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. Kung meron po kayong sariling kwento ng inyong mga buhay, please email that to us. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Kung wala na po kayong napapanood na itsura ko ngayon sa mga panahon na ito, ay naku, pagpasensyahan nyo na dahil baka nagloko na naman ang ating battery.
dahil mahaba-haba po ang naging kwentong ito. Maraming thank you po ulit. Mwah, mwah, mwah. I love you and advance Merry Christmas. Ingat po. Bye-bye!